Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga ka-analyst, update ho tayo rito sa misteryong pagkamatay ni ex-DPWH Undersecretary Catalina Cabral, na kung saan ay nakita ho ang kanyang katawan dyan ho sa may bangin ho ng Cannon Road. At may kumakalat ho kasi na selfie ng kanyang driver. Ayan o, makikita nyo sa screen. Ayan o, nahagip ho yung sasakyan nila. Ayan ho yung driver. At makikita nyo sa bandang likuran ho niya at likuran ho ng sasakyan. Nakaupo ho ito si ayaw ko, sino ba yan? Hindi kasi maaninag. Nakaupo ho dyan si Cabral. Doon sa may pinaka parang kumbaga ito yung harang para kung sakali may mayroong medyo ang sasakyan ma-out of balance or medyo mapagilid, hindi ho magdire-diretso sa bangin. Ayun makikita nyo, dyan ho siya nakaupo. Ngayon mga kababayan, kasi ako hindi pa ako nakapunta dyan Diyan ho sa Cannon Road. May iba naman nakapunta na dyan, nadaan na dyan, pero hindi pa nagawang tumayo dyan or sumilip-silip kasi bawal nga ho dyan. Hindi ho ginagawang hindi ho ginagawang parang yung hihinto ka dyan tapos mag-overlooking ka na para kang na para siyang tourist spot, tourist attraction, parang ganon. Siguro, pwede siyang tourist attraction, tourist spot na habang nasakyan ka. Maandar ka. Pero yung bababa ka dyan, mag-overlooking ka habang nagkakape-kape, papapahangin. Hindi ho pinapayagan dyan. Meron naman ho tayong mga nakausap na itsura daw dyan sa Cannon Road. Ayan nga, katulad ng inupuan ho ni Cabral. After ho niyan, meron pa hong lupa, malaki-laki pa. Kaya ang pinagtatakahan ho ng ating mga netizen, paano nadulas si Cabral? Katulad niya, nakaupo siya dyan, bakit siya madudulas? Pumunta ba siya doon sa pinakadulo? Sa pinakadulo ba siya nagpunta? Anong gagawin niya doon? At ang nakakapagtaka, kung nadulas man daw, dapat yan nandoon lang daw sa may bandang paahan ng bangin. Bakit daw nakarating ng gitna? Bakit daw nakarating ng gitna na para bang may malakas na pwersa na naglagay sa kanya doon? Para bang hinagis? At itong selfing ito, mga kababayan, hindi ho natin alam. Kasi 2 beses ho sila nagpunta Na-analyze ho kasi natin. 2 beses ho sila nagpunta dyan. Umaga, according to sa driver, umaga. Then, pinaalis daw sila ng mga pulis. Kasi nga, bawal dyan. Hindi ka pwede mag-overlooking dyan, magpapahangin, magkakape-kape. Pinaalis sila dyan. Then, bumalik sila sa hotel. At kumain. Ang nakakapagtaka, bakit nag-aya ulit itong si Cabral dyan? Para bang kasi kung sa magpapahangin lang, kung sa gusto mo lang para bang makahinga ng maluwag or malayo sa mga iniisip mo, kasi dawit nga ho ito sa Anomalyang Flood Control Project So ibig sabihin may dinadalang ito suliranin. Kasi na-booking na ho sila sa mga ginawa ho nilang mga pandarambong. Bakit uulit ka pa dun sa alam mong pinaalis na kayo ng pulis? Marami namang lugar dyan, sa Baguio, Benguet, na pwedeng makaupo, makapag-stay ng alam mo sa sarili mo na matatanggal yung stress, yung mga iniisip or gusto mo magpahangin. Bakit ginawa niya pang bumalik dyan at nagpahatid pa sa kanyang driver?
At yung driver daw, umalis na ulit. Tapos pagbalik niya, wala na daw doon yung kanyang amo. Oh. Yun ang sabi niya. Itong picture na ho, ito, hindi natin alam kung morning ba itong selfie, yung unang pagpunta nila nung pinagbawalan sila, or nung hapon pagbalik. Wala eh. Meron namang kumakalat ho na video na kung saan ay na meron siguro nagpasa ng video sa dashcam ng mga sasakyan doon sa Cannon Road. Naispatan ho, ito daw si ex-undersecretary DPWH Cabral. Oh. Siguro concerned citizen ito, pinasa sa DILG or nahagip siguro nila na may babae doon. Ayun o. Ayun ho yung sasakyan din o. Ayun din ho yung sasakyan o. Makikita nyo. Makikita nyo, andyan din ho yung sasakyan ng yung sasakyan ng driver, sasakyan nila, na kung saan, di ba, may picture pa kanina, nag-selfie. So, confirm. Di ba? Confirm siya, oh. Ayun yung sasakyan ng driver na pinag-selfiehan nyo. Ayan, oh. Tapos ayun si Cabral. Ayun yung sasakyan. So, rito? Talagang natatahiyo rito sa larawang ito. Ayan, makikita nyo dyan sa picture na yan. Natatahiyo talaga dyan. Kaso nga lang, yung video doon sa dashcam, wala hong naka-indicate ho doon na yung kuha ng dashcam na yon is morning or hapon. Morning or hapon. Kasi according ho dito sa driver, alas 3, umaga, pinagbawalan sila, balik sila ng hotel, kumain. Nag-aya ulit si Cabral na bumalik dito sa lugar na ito. Alas 3, tapos iniwan ulit ng driver, bumalik siya alas 5, wala na daw doon. Yun sabi niya, wala na raw doon. Tapos alas 5. So bumalik daw siya ulit sa hotel, baka nandun. So inabot na ng gabi paghahanap, tapos nag-report na siya ng pulis, di alam kung anong oras yun. So pwedeng gabi, nangyari ang nadulas or nalaglag siya doon or nilaglag. Kasi mga kababayan, nakakapagtaka ho rito, para siyang may imimit no? Para siyang may imimit. Parang gano'n ang dating. Parang meron siyang imimit na kung saan, sa isang lugar na wala raw. Kasi dito ho raw sa Cannon Road, wala raw CCTV dyan. Wala CCTV dyan. Para bang may imimit siya. Kasi hindi naman ibig sabihin may ganyang selfie at may ganong video, ibig sabihin, nadulas na agad. Etong si ex-DPWH Undersecretary Cabral. Hindi naman ibig sabihin ganon. At ang nakakapagtaka dito, mga kababayan, itong kanyang mister, tanggap na agad na walang foul play. Kasi kung ako, halimbawa, asawa, ako pa mismo makikiusap, mananawagan sa mainstream media na baka pwedeng imbestigahan niya maigi ang aking asawa. Kasi, para bang hindi ako naniniwala na nadulas lang siya. Tapos tumilapon siya sa gitna. Kung nadulas siya, bakit? Kung nadulas kasi siya, kasi ganun yun di ba? Dapat, kung madudulas ka, doon ka lang dapat sa paahan nung pinakababa. Napunta raw yata ng bandang gitna. Para bang siyang tumilapon. Para bang hinagis. Di ko ba sinasabing hinagis? Tapos, nakaupo siya dyan sa may semento, yung harang ng Cannon Road. Hindi naman agad dyan bangin Hindi daw agad dyan bangin, may lupa pa daw yan. Na bago ka makarating talaga doon sa pinakabangin. So, paano ka madudulas doon?
Katulad niya, nakaupo siya dyan. Kahit malaglag siya dyan sa kinuupuan niya, hindi agad siya mapupunta doon sa bangin eh. Meron pang lupa na sasalo. Oh. Meron pang lupang sasalo. So, paano ka mahuhulog? Diba? Oh, so, ano talaga nito, mga kababayan. Misteryoso ho. Ha? At matanong ko lang, possible kaya na itong si ex Undersecretary DPWH may insurance? May insurance? Ito tanong ko lang Kaya ba mas gusto na lang ng kanyang pamilya, Mr. Ang kinamatay nadulas, na disgrasya, kapag kaganyan ho kasi may makukuhang insurance. Sa insurance ho kasi, ang alam ko hindi ako nagkakamali. Ang insurance ho, ang tinatanggap, para makakuha mo yung insurance mo, ng pamilya mo, ang kinamatay dapat, sakit, disgrasya. Pero ikaw mismo ang nagpakamatay or nagpatiwakal, wala kang makukuha. Isa ba yan sa mga dahilan? Or pwedeng meron talagang gumawa ng krimen sa kanya, ayaw na lang ng pamilya dahil natatakot din sila mismo balikan. Ha? Ngayon mga kababayan, ito hong si John B. Cremulya, si DILG Secretary John B. Cremulya. Pakinggan ho natin itong naging pahayag interview sa kanya ng DCMM. Pakinggan ho natin. Ito ang itsura ni Cabral. Tulak namin doon para makita nila. KJ shattered ang kanan na bahagi ng mukha niya, bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-rib KJ shattered towards the internal organs. So medyo mataas talaga, mga 30 meters. 30 meters yung 30 meters, sir. At saka pure rock. Pure rock ang binagsakan. 30 meters sa mga 100. Walang talon, walang puno, walang lupa, diretsong bato talaga. Bato talaga. So sana yung mga paborito nating trolls ay nakikinig ngayon. Yung mga conspiracy theories dyan. Well, kung hindi sila naniniwala, pwede naman sila mag-volunteer. Tulak namin doon para makita nila kung pareho talagang lalabas doon, di ba? Be careful what you wish Oo, for. di ba? Kasi Sek, pwede ba sumama dyan? Magtulak ikaw. Ang hilig mo magtulak. Ang aming tagapala nagtutulak. hindi kasi Pwede ba dagdagan yung tutulak? kasi Ayan ho. Maliwanag. According kay Secretary John B. Cremulya ng DILG. Para nagiinuman lang. Parang tatagayan lang. Diyan ho ganun daw ang itsura. Wala raw puno, talagang diretso semento na. Pagka ganun talaga, grabe ang mararanasan ng katawan mo. Pero nakakapagtaka talaga doon, paano siya nadulas? Kasi pag mula nga doon sa kinauupuan niya, ayan, may kita niyo sa screen, hindi agad bangin yan May lupa pa. Bumalik ho itong sila, may papakita tayo na ayan isahin ho natin. Ngayong araw ho ito ngayon nangyari. Nagsagawa ng investigasyon ang Philippine National Police, PNP, Forensic Group. Ngayong linggo, December 21. Kasi nga mga kababayan, kumpirmado na yun talaga si yun talaga si ex-DPWH Undersecretary Cabral. Ang iniimbestigahan na lang dito, nadulas ba talaga siya? Or may tumulak? May gumawa ba sa kanya ng krimen? Sa lugar ng Kenro, ulitin natin. Nagsagawa ng investigasyon ang Philippine National Police Forensic Group ngayong linggo, December 21, sa lugar ng Kenro Road sa Tuba, Benguet, kung saan natagpuan ang mga labi
ng dating Department of Public Works and Highway DPWH Under Secretary Maria Catalina Cabral. Matatandaan kinumpirma kahapon ng Department of the Interior and Local Government ang pagkakakilanlan ng biktima. Oh, kumpirmado. Si Cabral talaga. Ayon sa mga otoridad, blunt force, trauma, ang itinuturing na sanhi ng pagkamatay. Gayunman, patuloy pa rin ang masusing investigasyon upang matiyak na walang foul play o iba pang posibleng sanhi na maaaring nakaligtaan, lalo na't nasasangkot ang dating opisyal sa ilang issue kaugnay ng mga flood control project. Ayan. Ano nga ba itsura ng Cannon Road? Tignan nga natin sa Google. Oo. Ano nga ba itsura niyan? Cannon Road. Walang mismong pinaka may na save akong video. Tignan natin. Tingnan lang ho natin kung makikita pa ho natin mga kababayan. Yung Cannon Road, merong kasi nagpakita ng pinaka spot niya doon sa taas. Hindi nga natin alam kung makikita pa natin. Ito yata, makikita natin hindi siya agad totally agad bangin eh. Meron pa talagang parang pinakamatutungtungan bukod doon sa kinauupuan niya. So, tingnan natin kung ano ho lalabas na investigasyon ho ng PNP, ha? At kita-kita na lang ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.